For today's video ay inutusan ako ni Lola na pumunta sa kanyang kapatid na si Imadora. Mayroong pagkain na ibibigay si Imadora at mayroon ding siyang regalo na gustong ibigay para kay Nili. At bago nga yan ay nagpaalam na ako kay Lola at kay Nili na lalabas na ako. Kaya naman for the kaway na si Nilush para magbabay at ang sabi ay mag-iingat daw ako. Gabi na nga yan nang lumabas ako at 7:30 na, kahit gabi na ay sobrang liwanag pa din dito. Summer na nga dito sa Israel kaya naman mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Kita nyo naman si Lolo at Lola parehong may dalang aso. Nakakatuwa nga dito sa Israel ang mga tao dahil napakahilig nila na mag-alaga ng aso. Mapabata man o matanda ay mahilig silang lahat sa aso. Araw pala ito ng Biyernes nang pumunta ako sa kapatid ni Lola kaya naman maaga pa lamang ay sarado na ang mga tindahan. Bihira na nga lamang din ang mga tao na nasa labas dahil magsasyabat na yan. Basta pagdating ng araw ng Biyernes, alas 3 pa lamang ay nagsasara na ang mga tindahan. At kahit nga mga pampublikong sasakyan ay wala na din bumabiyahe. Ang Shabbat dito sa Israel ay nagsisimula sa araw ng Biyernes paglubog ng araw hanggang Sabado ng gabi. Ayon ang araw ng pahinga ng mga tao dito sa Israel. Ayon ang isa sa kagandahan dito sa Israel na halos lahat ng mga tao ay talagang walang trabaho sa araw na yon. Sinusunod kasi ng mga Hudyo nakasulat sa Biblia ang tinatawag nila na Torah na ang mundo ay nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw at ang ikapitong araw ay ang araw ng pahinga. Kaya naman ang mga tao dito sa Israel ay nakapagbibigay ng oras para sa kanilang pamilya. May panahon sila para makapagsama-sama, makapagsalo-salo at makapagsimba. At andito na nga ako sa bahay ng kapatid ni Lola at pinagbuksan ako ng kanyang caregiver. Ayan si Maria, ang caregiver ng kapatid ni Lola na si Imadora. Mukha naman siyang mabait at palangiti na din, hindi katulad dati nung bago pa lamang siyang dating. Siguro ay dahil nahihiya pa din siya noon. Mahigit 1 buwan pa lamang siya na caregiver ng kapatid ni Lola. Hindi pa nga daw masyadong marunong sa mga gawaing bahay lalo na sa pagluluto. Yun nga ay nakukwento sa akin ni Lola dahil araw-araw nga silang magkausap ng kanyang kapatid. Kaya naman nasabi ko kay Lola ay paunti-unting turuan ng kanyang kapatid at pagtagal ay matututo din. Nasanay kasi si Imadora sa kanyang mga naging caregiver dati. Mabibilis kumilos at marunong sa lahat ng gawain sa bahay lalo na ang pagluluto at paglilinis ng bahay. At yun ang hinahanap niya kaya naman natagalan siya sa pagpili ng kanyang caregiver. Malakas pa naman si Imadora at kaya pa naman niya ang kanyang sarili. Yun nga lamang ay kailangan din niya ng makakasama sa bahay dahil minsan ay sumasama din ang kanyang pakiramdam. Mabait si Imadora at madalas nga ay binibigyan niya ng pagkain si Lola. Ayan nga't meron din siyang ipapadala sa akin na regalo niya para naman kay Nili. Siguradong matutuwa na naman niya si Nili dahil meron na naman siyang matatanggap na bagong regalo. Pagkatapos ihanda ang mga ipapadala sa akin, sabi ni Imadora ay pumunta daw ako doon sa kanyang taniman ng halaman at kumuha daw ako ng mint. Ang fresh mint ay ginagawa nilang tiyaan, nilalagyan lamang ng mainit na tubig. At masarap din na gawing juice sa haluan lamang ng fresh na lemon. Ayan nga't nandito na ako sa gilid ng bahay ni Imadora. Dito nga din ang galing kay Imadora yung aking itinanim na mint nung minsan na kumuha kami ng lupa ni Nili sa baba ng bahay. Binuksan nga ni Imadora ang bintana ng kanyang bahay para iabot sa akin yung plastic at ayan nga't itinuturo sa akin kung saan ako kukuha ng mint. Ayan ang mint, yung kulay green na dahon, napakabango nga niyan. Sabi sa akin ni Imadora ay hintayin ko daw si Maria at kanya daw pabababain at para siya na daw ang kumuhan ng mint. Kinakausap ko nga dyan si Maria, ang kaso ang sabi ni Imadora ay hindi daw ako naiintindihan. Hindi pa nga siya marunong magsalita at makaintindi ng salitang Hebrew na siyang lingwahe dito sa Israel. At baka hindi nga din siya matuto ng salitang Hebrew dahil ang ginagamit nilang lingwahe ni Imadora ay salitang Romanian. Kaya naman sabi ko kay Lola ay kailangan din ni Imadora na kausapin si Maria ng salitang Hebrew. Kaming mga Pilipino caregivers dito sa Israel bago kami nakaalis ay kailangan muna mag-aral ng salitang Hebrew. Nung sa agency pa nga ang applyan papunta dito sa Israel ay 1 linggo naging pag-aaral namin sa pagsasalita ng Hebrew. Mga basic na salita ang tinuturo sa Pilipinas at dito na din namin natutunan kung paano magsalita talaga ng Hebrew kapag may kinakausap. Ayan at pagkatapos nga ay umalis na din ako at bitbit ko na ang mga pinadala ni Imadora. Lampas na nga ng alas 8 nang pauwi na ako niyan pero napakaliwanag pa din. Kahit nga maglakad ako dito ng gabi ay hindi naman nakakatakot dito sa lugar namin. Ayan at kahit gabi na ay may mga bata pa din na naglalaro. At pagdating ko nga ng bahay ay agad kong iniabot kay Nili ang regalo ng kanyang tiyahe na si Imadora. Kita nyo naman at nakangiti na agad habang binubuksan. Isa nga sa hilig ni Nili ay ang makatanggap ng regalo. Maliit man o malaking bagay ay talaga namang maliligayahan yan. Ayan nga ang regalo ni Imadora para kay Nili, kulay itim na best. Yung unang ang binigay na ganyan ni Imadora kay Nili ay kulay violet. Pang winter nga yan kaya naman matagal-tagal pa bago maisuot ni Nili. Sayang-sayang nga dyan si Nili at ang ganda daw at mayroon din daw na nakalagay na pin. Shoutout time! Shoutout po kay Angelo Romero ng Laguna. Shoutout po kay Eliza De Rosas ng Mauban, Quezon. Belated happy birthday po kay Mela Agustin na laging nanonood kasama ang kanyang asawa na si Chris Albalate. Shoutout po kay Amora Elise ng Cavite.
Maraming po salamat sa inyong laging panunood at mag-iingat po kayo palagi. At ngayon naman ay tingnan natin kung ano mga pagkain na pinadala ni Imadora. Mayroong isda na may tomato sauce at mayroong pang kapirasong karot sa ibabaw. Mayroon ding buckwheat o kusemet ang tawag nila dito na may halong mga gulay. May padala na naman na isda na ibinabad sa mantika at ang sabi ko nga kay Lola ay wag na wag kakainin at baka sumakit na naman ang kanyang tiyan. Mayroon din pastida na syempre gawa din sa mga gulay. Gulay is life at hindi mawawala sa pang-araw-araw na pagkain ng mga tao dito sa Israel. Ayan nga't gulay pa din na may tomato sauce at inamoy ko nga yan, abay amoy kaldereta. At ayan na nga ang mga pagkain na bigay ng kapatid ni Lola. Thank you for watching!